Magandang araw mga kabayan, isang matinding balita ang bumangon ngayon sa buong bansa. Ayon sa mga ulat, nabunyag ang isang kontrobersyal na issue na kinapapalooban ng pangalan ng ilang mataas na opisyal sa gobyerno, kabilang na ang malapit na kalyado ni Pangulong Kuting Jr. na si Tambaloslos. Ayon sa mga impormante, ang pamilya Romualdez ay umano'y may kaugnayan sa isang malaking supplier ng illegal na droga sa bansa na may direktang kinalaman sa pag-import ng mga ipinagbabawal na gamot na nagpapalala sa kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas. Ipinagpapalagay ng mga otoridad na ang hindi natutugon ng isyung ito ay nagiging sanhi ng pagkadrag ng ekonomiya sa bansa dahil sa pagpapalaganap ng adiksyon na nakakaapekto sa milyon-milyong Pilipino. Isang malaking isyu ang pagkakaroon ng mataas na rate ng mga individual na naapektuhan ng droga na nagiging sanhi ng pagbaba ng productivity at pagtaas naman ng krimen sa iba't ibang sektor. Ang mga reklamo ukol sa posibleng koneksyon ni Tambaloslos sa illegal na droga ay patuloy na iniimbestigahan ng mga ahensya ng gobyerno. Sa kabila ng mga seryosong akusasyon, pinananatili ng Malacanang ang paninindigan nito na walang katotohanan ng mga aligasyon at walang direktang kinalaman si Pangulong Kuting sa mga nasabing issue. Subalit patuloy ang panawagan mula sa publiko na sana'y magkaroon ng agarang imbestigasyon upang matukoy ang buong katotohanan at mapanagot ang mga responsable. Hanggang ngayon, ang mga detalye ukol sa usaping ito ay patuloy na pinagpapalaganap at maghihintay tayo ng mga susunod pang impormasyon mula sa mga otoridad. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Kaibigan, ito po yung pangalawa niyang statement, guys, patungkol po doon sa sinabi po ni sa pahayag po ni President Duterte, mga kaibigan, or si former President Digong, mga kaibigan. Ito po yung pangalawa niyang pahayag. Basahin po natin, guys, ha. Tingnan natin, bigyan natin ng reaction yung pahayag niya. Ito po, ang sabi po ni House Speaker, I am grateful for the former President engagement with the political discourse. Political discourse daw, ha? Sabi, ha? Or diskusyon, no? Parang ganon. And I understand the curiosity surrounding the 2028 elections. However, I believe it is important to focus on the present challenges facing our nation. We are currently dealing with significant economic, public health, and regional issues that demand our immediate attention. Alam nyo, guys, ito pong message po ni Tambaloslos, guys. Okay naman. Ayos naman yung message niya. Kaso lang po, mga kaibigan, mukhang hindi po talaga nila ginagawa. 'Di ba? Nagbibigay lang sila ng message, pero ang layo po, guys. Hindi po nila ginagawa eh. Kaya po siya sumagot, mga kaibigan, dahil po sa sinabi ni Tatay Digong na dahil atat ka sa pwesto mo, sige, ikaw na lang ang tumakbong president. Huwag mo na idamay ang anak ko. 'Di ba? Di ba sinabi niya yan sa gikan sa masa niya? Ikakampanya pa kita kung gusto mo. Sabi pa nga niya, House Speaker Romualdez, ikakampanya pa kita, ikaw na lang tumakbo. Kasi, guys, tingin talaga ng karamihan, mga kaibigan, atat na atat po siya sa pwesto. Pero binabago niya yung statement niya, guys, no? Gusto niyang kumbaga, parang mind conditioning kasi yan eh. Gusto niyang sabihin dito, guys, na hindi daw, kumbaga, wala daw siyang planong tumakbo, ang gusto lang daw niya magtrabaho. Kaya nga, gusto nyo nga magtrabaho pero hindi kayo nagtatrabaho. Ang ginawa nyo, sinisiraan nyo si BP Sara. Yun ang totoo dyan eh. Huwag nyo nang baguhin ang story, no? Huwag nyo nang baguhin ang issue. Huwag nyo ilihis ang issue. Dahil ang pinaka-issue talaga dito, mga kaibigan, no? Bago tayo magkalimutan, no? Ang pinaka-issue dito ay ilabas ang libro, buksan ang libro, di ba? Ilabas ang resibo, mag-audit tayo in public. Yan talaga, guys. Yan talaga ang pinakamagandang dyan. Hamon po ni Tatay Digong. Wala namang iba, mga kaibigan eh. Pero ang ginagawa po nitong Tambaloslos, guys, ipinaikot-ikot niya ang mga tao. Iniiba-iba niya ang issue para malihis siguro tayo. Diba? Huwag nating kalimutan, guys, ha? Wala pang naglalabas ng resibo hanggang ngayon. Anong petsa na? Ang sabi dito ni Tambaloslos, marami pang problema ang mga Pilipino na kailangang bigyan ng solusyon. Hindi eleksyon ang sagot sa sikmurang gutom.
Oh, hindi daw election ang sagot sa simurang gutom. Ibig sabihin, marami pala talagang nagugutom. Oh, anong gagawin mo sa mga nagugutom? 'Di ba? Asan na yung mga pangako nyo? Bakit hindi nyo tinutupad? Bakit ang ginagawa nyo, busy kayo or nakafocus lang kayo kay BP Sara? 'Di ba? Yan naman talaga ang totoong nangyari. Oh, real talk tayo mga kaibigan. 'Di ba? Doon naman talaga sila nakafocus kay BP Sara. Kahit itong sila kasi itong mga tatlong itlog nakafocus din sila kay Sara. Imbis na nakafocus tayo sa Pangulo, dahil ang Pangulo natin tahimik, walang ginagawa, bumiyahin na naman, andun na naman sa Amerika, may lindol sa Davao. 'Di ba? May lindol sa Davao, May lindol sa Davao. Oh, pero bakit kayo nakafocus kay BP Sara? Tama ba 'yun? Bakit nyo sinisilip yung confidential funds niya samantalang marami pong mga opisyal na meron din sila mga confidential funds pero hindi nyo sinisilip? Lalo na ang Pangulo natin, guys, napakalaki ng pera niya. 'Di ba? Almost 11 billion po. Almost 11 billion or 11 billion siguro yan. Saan ginamit yung mga pera na yan? Kung naghahanap kayo ng resibo or liquidation sa 125 million ni BP Sara dahil ginastos nga ng 11 days, di umano. Bakit ayaw niyong hanapan ng resibo ang Pangulo? Na gumastos na siya ng almost 11 billion. Saan ginamit? Ginamit siguro yan papanood ng F1, hindi natin alam, Di ba? Kaya nga mga kaibigan, ang point ko dito, guys, ito pong sinasabi ni House Speaker, mga kaibigan, parang too good to be true, no? Parang ayaw mong maniwala, Parang ang galing nila magpaikot, no? Sasabihin nila, hindi naman kami nakafocus diyan. Nakafocus kami sa aming trabaho. Nakafocus kayo sa inyong trabaho, hindi nga kayo nagtatrabaho. Di ba? Oh, ito basahin natin Ito pa yung sinabi niya, guys. Oh. As Speaker of the House Representatives, my priority is to promote unity and collaboration across all political lines. Wow! To promote daw, mga kaibigan, unity and collaboration. To promote unity and collaboration. Yan ang sabi ni House Speaker. O, maniwala ba kayo nun? Yan sabi niya, ang priority daw niya, mga kaibigan, is to promote unity and collaboration across all political lines. This is a time to put aside rumors and speculations about future elections and concentrate on what we can achieve together for the betterment of our country and the welfare of the Filipino people. Alam nyo, guys, sabi ko nga sa inyo ilang beses natin tinanong to sino ba ang nag-umpisa ng gulo? Yan na naman ang tanong mga tao Sino ang nag-umpisa ng gulo? Sino ang nagpagulo ng confidential funds na yan? Di ba kayo naman, yan sa House, tsaka itong tatlong surot na to? Hindi naman si BP Sara Si BP Sara po, mga kaibigan, ginagawa lang niya kanyang mandate as Vice President. Ginagawa lang niya ang kanyang trabaho as DepEd Secretary. Wala po siyang ibang ginawa kundi magtrabaho. Multitasking pa nga siya Nakakaawa pa nga si BP Sara, di ba, guys? Kung tutuusin nyo, kung titingnan nyo talaga, guys, kung gaano siya kasipag as Vice President. Working Vice President yan. Ito, siguro, yung mga bashers dyan, pasensya na kayo, pero mas masipag pa po ang Vice President kaysa sa Presidente natin. Di ba? Sa bagay, opinion ko yan. Pero yun ang na-observe ko, mga kaibigan. Mas masipag pa ang Vice President kaysa sa Pangulo. Kasi ang Vice President, guys, ang dami niyang ginagawa. Para nga siyang President, Yung trabaho po ng Vice President, mga kaibigan, para siya ang Pangulo natin. Di ba? Masipag din naman ang President masipag ba? Baka siya. Si Pacner talaga. Masipag daw ang Pangulo, sabi ni Pacner. O nga naman, Pacner, masipag. Oo, masipag nga naman. Pero, palagi, masipag bumiyahe. Ayun naman. Masipag pala ang Pangulo, pero masipag bumiyahe. Ayun. Tama nga naman. Masyado nating inaapi yung Pangulo. Di ba? Sabi dito ni tapusin na po natin ang sinabi po ni House Speaker, mga kaibigan. Sabi dito, regarding my personal political aspirations, I am currently committed
to my role as speaker and serving the needs of our nation. My focus is on the present responsibilities and not on future electoral possibilities. Wow, talaga lang ha? O sabi ni, masipag sa travel. Masipag sa travel, no? Ito pa naman ilang years na hindi nakapasok sa bansa. Sa bagay, no? Oo, parang atat kasi siya mag-travel, no? Masipag maglibot buong mundo. Parang buong mundo na yata, no? Sana all! Parang si Pangulong Duterte, sana all. Mapapasana all ka na lang. I also wish to acknowledge the valuable contributions of our former President Rodrigo Roa Duterte. Wow! And hope he continues to lend his support and expertise. His continued involvement is crucial as we strive to overcome the challenges we face. Our collective efforts are vital for the progress and prosperity of the Philippines. Ayan po mga kaibigan. Magsasako na ako, sabi ni sakuhin mo na. Kasi kayo, pag pumasok kayo sa channel namin, ayusin niyo yung comment niyo para mag-like muna kayo, mag-likes. Tapos labas. Tapos, ichapwera. Isako mo na. Di ba? Sa atin lang naman mga kaibigan, real talk po tayo, no? Real talk po tayo, guys. Kasi nga, hindi po natin maramdaman ni. O kayo ba, naramdaman nyo ba? O sige, tanong ko sa inyo, naramdaman nyo ba ang Pangulo? O, sabihin nyo ang totoo. Diba? Alam nyo guys, masakit din naman para sa amin eh. Kaya lang, kailangan din namin sabihin yung totoo. In the first place, tingnan nyo naman kung sino-sino portahan namin. Yes! Diba? Ano yun, magpapaka-plastic kami, pag sinuportahan namin, puro maganda sasabihin namin. Yes, tama yan. Oo, tama yan, partner. May nakikita ko sabihin mo, hindi yung porkit siya yung binoto mo nung nakaraan, kahit mali na wala ka sasabihin. Oo. Kaya na yung mga pumapasok dito, kung kaya mo sa channel namin, huwag na kayong pumasok. Yes, tama yan, partner. Tama yan, partner. Kaya nga guys tama no, mag-second demotion na ako kay partner ko. Kasi ang sabi niya guys, kung talagang kahit supporter ka, mali na nga ang ginagawa kitang-kita na nga ang mali sasabihin mo pa rin, good job! Good job! Mali na. Ang pogi mo, kahit pangit naman, di ba? Kahit pangit naman ang ginawa, sasabihin mo, ang galing ng ginawa niya. Di ba? Pangit naman yun, hindi naman tama yun. Kaya kailangan guys, huwag tayong maging plastic, no? Magsabi tayo ng totoo. Kasi nga, wala naman talaga tayong naramdaman O kayo, kahit kayo, tanungin ko kayo, naramdaman nyo ba ang Pangulo natin? Sige nga, tinan mo, ang dami ng ngayon ha? Yung mga nangyayari. Di ba? Pati mga pulis. Sa kanya, ba't hindi kasi siya nagsasalita, no? Kahit mga pulis guys, naglilikramo na. Ang dami na po nangyayari ngayon mga kaibigan ha? Di ba? Yung mga inakyat sa bus, bigla nilang pinatumba. Oo. Nakakaawa talaga, nakakatakot po. Marami na po, pati ang Senate, no? Kanina, kahapon, di ba? Parang nag-session sila mga kaibigan, hindi na nila maintindihan kung ano nangyayari sa Pilipinas. Wala nang takot Di ba? Wala na pong takot ang mga tao. Paano ka matatakot? Kung yung leader mo sa bansa palagi. palaging umaalis. Oo, hindi kagaya ni Tatay. Oo. Tatay Diggs. Iba talaga si Tatay Diggs Oo. Iba talaga ang Duterte. Yes, iba talaga. Kaya nga 'di ba, ang pag-asa talaga natin ngayon Duterte. Oo. Ang president naman talaga namin is si Sara talaga. Kasi hindi nga siya tumakbo ng di ba? Oo. Sabi ni Rosario Pepito, naramdaman namin sir, pwede pudol ng ngiwi. Grabe naman, ngiwi talaga. Di na safe. Oo nga, kaya nga hindi na nga safe, nakakatakot na nga Di ba sabi ko nga sa inyo, sunduin nyo yung mga anak nyo kasi nga delikado na guys puro pangako, napapako, puro tour. Kung babae mga anak nyo, dapat much better na kayong lugar kung sa kayo magkikita, dapat yung may maraming tao, mahirap na. Oo, mahirap. Na wala na kasing tiwala Wala hindi kasi, dapat kasi ang Pangulo nagsasalita sa mga nangyayari, di ba? Ganun yan Tingnan mo ginawa ni Digong. Bawat may mga major events sinasabi niya.
para po ang mga masasamang elemento, mag-ano din sila, ma-aware din sila. Ano, meron pala tayong leader. Uy, Oo. ayos kayo, parang gano'n. Oo, kasi meron pala tayong Pangulo na matapag, parang ganun. Eh kung wala, Dahil hindi nila nararamdaman, kanya-kanya sila. oo, kanya-kanyang kanya-kanyang ano, grabe. So yun po mga kaibigan, no, inano ko lang to guys, no, dahil sumagot na po, pangalawang beses na po sumagot si Tambaluslos, ha. 2 beses na po. Pero ang Pangulo po mga kaibigan, hindi pa rin sumasagot. Hindi pa rin nagpapakita. Na-statement po, wala. No? Kasi importante may statement guys eh. Para at least malaman natin yung nararamdaman or nasa loobin ng isang Pangulo. No? Kasi nga, grabe ng pangyayari guys eh. Sunod-sunod na eh. Dapat ito pa mga makaliwa. Kung ano-anong pinagagawa kay VP Sara. Andyan yung impeachment. Andyan yung kaso ni Digong. Di ba? Na wala namang basis eh. Kung titingnan yung, di ba? Walang basis eh. Wala naman talagang basis eh. Totoo ba yan? Di ba? Wala. Wala naman talaga. Hindi, totoo mo kasi sila. Hindi, final na. Pero wala ngang basis eh. Ano pa? Hindi ko maintindihan eh. Ano, kaya nila ginagawa yan kasi natakot na sila. Oo. Katulad po. Kaya pa lang, kumikilos na sila kasi nga, pagdating ng baka makapasok pa yung mga yan, kaya ngayon pa lang hahadlangan na Oo. nila. Ganun lang kasimple yun, susmarinos. Naramdaman namin sa taas bilihin o mataas ang bilihin, yun. Oo, lalo yun. Alam mo ba yung bigas? Nung isang araw, 58, kahapon 59, ngayon 60. Oh. Araw-araw tumataas. Araw-araw tumataas, Dati oh. 1,100 lang ang kalahating sako. Ngayon, almost 1,500. Sus, grabe no? Almost 1.5 na. Gusto ko yung asa ko yung 20 pesos? Okay, sa mga hindi pa nag-likes dyan, ha, pakituslok-tuslok lang po mga kaibigan, yung mga bagong dating dyan, no, nakikisuyo lang po kami. Pakituslok-tuslok po guys, no, baka wala namang yan, libre po mag-likes, libre po mag-subscribe, at libre din mag-share ng videos. Ayan, nakikisuyo po kami mga kaibigan. Ano pang hintay nyo? Tuslok na! Uy, 52 per kilo daw, oh, grabe. 58 nga. Grabe ah. 60 na ngayon. Nung isang araw 58, kahapon 59, ngayon 60. Grabe, ang mahal na talaga ng bigas. Ano ba yan? Half price na lang tayo guys ha? Huwag na tayo mag-rice. Huwag na tayo mag-rice ha? Para na rin, diet ka rin tayo. Yun pa naman yung gusto ko, mag-diet. Hello Ayo, good afternoon. Ayan, Ayo from Tokyo, Japan. Ayan. Oh. Ito po mga kaibigan, speaking of walang alam sa kanyang paratang, no? Ito po panoorin po natin mga kaibigan. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, no? Itong si Franz, no? Hirap na hirap sumagot sa confidential funds po mga kaibigan. Ito po i-play po natin guys. Ugnayan. Actually 221,424 yan, 424,000. So kabilang. Ma'am, hindi po yun yung tanong ko. Kasi ang punto nyo po, di ba, is illegal yan. Yung fund transfer na yan. At least yung 125 million. Ang sinasabi po ng DBM sa sulat nila is legal yan dahil nga ang nakalagay doon sa contingent fund, ang provision ng contingent fund, kaya nga merong contingent fund para doon sa mga gastusin na hindi na-anticipate at the time of budget preparation and budget authorization. So kumbaga talagang wala siyang line item. So Yes. paliwanag dun sa sulat ng DBM na yun yung kinukot nila. Ngayon, you disagree with that. You have been saying na hindi yan ang tamang interpretasyon ng provision na yon. Saan naman po nakabase yung inyong pong interpretasyon? Saan po nakasulat sa GAA? Well, RG siguro kung nasusundan mo no yung ating mga pagpapaliwanag dito sa contingent fund at saka yung confidential fund. So maliwanag doon sa mga dokumento na nakuha natin sa COA, sa DBM at saka doon sa Office of the Vice President mismo na itong pondo na ito na inilipat from the contingency fund, contingent fund na 7 billion. Dito nga kinuha yung pondo na ni-request ng Office of the Vice President. So nakalagay yan mismo sa mga special provision and general provision ng Hindi ko po yun kontra. Ang tanong ko po ay saan po nakasulat na mali
yung ganong klaseng paggamit ng contingent fund? Mali, dahil dapat ginamit mo yung contingent fund doon sa purpose ng contingent fund. Saan po nakasulat po yan? Yun yung po yung tanong ko po. Saan po nakasulat na mali yung ganong klaseng interpretasyon? Siguro dapat nagpa-follow sa guidelines ng contingent fund at saka confidential fund. Kung sino man yung ahensya ng pinagtatransferan nitong mga pondo na yon. So, yun ang interpretation namin. Galing mismo doon sa GAA. Pero hindi po yun. Kasi ang gusto ko po kasi sana is pagbanggain yung reference ng DBM doon sa reference po ninyo kasi. Kasi hindi pa namin kasi nababasa thoroughly yung nabasa mo doon sa letter ng DBM doon kay kay chairman ko. So maganda siguro ay mabasa natin ito para maintindihan din namin kasi based doon sa mga nababasa lang namin sa ngayon yung nagiging reaction namin. So kung mali, kung sinasabi mong mali o hindi mali, itong sinasabi. Wala pa akong sinasabing ganun. Gusto ko lang makita kung saan nakabase po yung sinasabi po ninyo na hindi yun ang tamang interpretasyon. So, nakabase mismo yan talaga doon sa ating GAA 20. May nakasulat po na ganun po ba na kung ano yung tamang interpretasyon? Saan po yun? Nandun yung guidelines. Yung guidelines. Kasi gusto ko lang po sanang makita. Iba ang tinasabi niya Iba ang sagot niya Ang tinatanungan ng reporter, mga kaibigan, kung nakasulat ba yung sinasabi po nilang mali? 'Di ba? Yun ang tanong 'Di ba napaka-simple at napakaklaro po ang tanong guys ng reporter. Saan po nakasulat diyan? Saan niyo po binabase na mali po yung 125 yung confidential funds po ni BP Sara, kung mali ba daw 'yun? Ang sabi ng reporter, kung mali 'yun, saan po nakasulat yung sinasabi nyo? Nakasulat ba yan sa GAA? Nakasulat ba yan doon sa konstitusyon or sa batas? Hindi niya masagot guys Tapos biglang sa dulo guys, binago niya. Sabi niya hindi pa kasi namin nabasa. See? Hindi niyo pa pala nabasa? Tapos kung ano-ano ng mga pinagsasabi nyo. Yan ang sinasabi natin guys. Mahilig kasi ito sila magmarites. Tapos sinisisi nila ang mga vlogger marites. Sila nga, ito nga mas number 1 nga kayong marites Hindi mo pala alam ang sagot, hindi mo alam ang meaning or paano ba talaga gamitin yung insert, ano ba tawag yan? Contingent ba yan? Contingent fund na yan? Hindi mo pala alam Dahil hindi mo pa nabasa. Bakit mo pinapangunahan? At sinasabi nyo kaagad na gusto nyong i-input, gusto nyo ilagay sa mga utak ng mga tao na yung 125 ni VP Sara ay isang illegal. So kung i-interpret mo mga kaibigan, magnanakaw po si VP Sara, parang ganon. Nagnakaw siya binulsa niya yung 125 million niya. Kasi nga, ginastos within 11 days Yun ang hindi niya mag-get sa tanong. Saan nakasulat yan? Di ba? Inano pa nga siya ng reporter, hindi po yan ang tanong ko. Ang tanong ko saan nakasulat. Pero iba pa rin ang sinasagot niya. Ibig sabihin guys, wala talaga siyang alam itong si Franz. Ito ulitin natin mga kaibigan para maklaro po natin. Isa-isahin po natin guys. Ito po, i-play po natin guys. Actually, 221,424 yan. 424,000. So, bilang... Ma'am, hindi po yun yung tanong ko. Kasi ang punto nyo po, di ba, is illegal yan. Yung fund transfer na yan. At least yung 125 million. Ang sinasabi po ng DBM sa sulat nila is legal yan dahil nga ang nakalagay doon sa contingent fund, ang provision ng contingent fund, kaya nga merong contingent fund para doon sa mga gastusin na hindi na-anticipate at the time of budget preparation and budget authorization. So kumbaga talagang wala siyang line item. So maliwanag doon sa sulat ng DBM na yun yung kino-quote nila. Ngayon, you disagree with that. You have been saying na hindi yan ang tamang interpretasyon ng provision na yon. Saan naman po nakabase yung inyo pong interpretasyon? Saan po nakasulat sa GAA? So ang tanong po ng reporter guys, saan po nakabase or yung interpretasyon nila guys ng itong si Franz
Ang tanong po ng reporter, saan po nakabase yan? O, yan ha, klaro po yung tanong ha. Ito po yung sagot guys. Pakinggan natin. Well, RG, siguro kung nasusundan mo no yung ating mga pagpapaliwanag dito sa contingent fund at saka yung confidential fund. So maliwanag doon sa mga dokumento na nakuha natin sa COA, sa DBM at saka doon sa Office of the Vice President mismo na itong pondo na ito na inilipat from the contingency fund, contingent fund na 7 billion, dito nga kinuha yung pondo na ni-request ng Office of the Vice President. So nakalagay yan mismo sa mga special provision and general provision ng general provision ng hindi ko po yun kontra. Ang tanong ko po ay di ba? Ang sabi ng reporter, hindi ko po yan kinokontra. Hindi niya kinokontra ang sabi ng reporter. Kasi iba ang sagot niya eh. Iba ang sagot ni Francis. So sabi ng reporter, hindi ko po yan kinokontra. Ang tanong ko, saan po nakasulat yan? Saan galing niyang interpretasyon niyo? Ito po, i-play natin uli ha. I-play natin guys. Saan po nakasulat na mali yung ganong klaseng paggamit ng contingent fund? Ang tanong ng reporter, saan po nakasulat yan na mali na ganyan ang paggamit ng confidential funds? Yan ha. Klaro po ang tanong ng reporter ha. Saan po yan nakasulat? Simple lang yan ha. Ito po yung sagot ni Franz, mga kaibigan. Pakinggan natin. Mali. Dahil dapat ginamit mo yung contingent fund doon sa purpose ng contingent fund. Saan po nakasulat po yan? Yun yung po yung tanong ko po. Saan po nakasulat na mali yung ganong klaseng interpretasyon? Well, siguro dapat nagpa-follow sa guidelines ng contingent fund at saka confidential fund. Kung sino man yung ahensya ng pinagta-transferan nitong mga pondo na yon. So, yun ang interpretation namin. Galing mismo doon sa GAA. Pero hindi po yan. Kasi ang gusto ko po kasi sana is pagbanggain yung reference ng DBM doon sa reference po ninyo kasi. Kasi hindi pa namin kasi nababasa thoroughly yung nabasa mo doon sa letter ng DBM doon kay kay chairman ko. So maganda siguro ay mabasa natin ito para maintindihan din namin kasi based doon sa mga nababasa lang namin sa ngayon yung nagiging reaction namin. So kung mali, kung sinasabi mong mali o hindi mali, itong sinasabi. Wala po akong sinasabing ganun. Gusto ko lang makita kung saan nakabase po yung sinasabi po ninyo na hindi yun ang tamang interpretasyon. Nakabase mismo yan talaga doon sa ating GAA. May nakasulat po na ganun po ba na kung ano yung tamang interpretasyon? Saan po yun? Nandun yung guidelines. Kasi gusto dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang ibang-iba nga ang pamumuno ni Tatay Digong kay Kuting ng Norte na ito, na kung titignan natin ay sobrang tapang nga ni Tatay Digong at may bayag nga ito pag ang usapan ay ang bansang Pilipinas at
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!